ngayon sa Mirador mga Inday. So as nakikita nyo sa likod ko, wala na kami makikitang mga bahay. At puro na lang fogs yung nakikita nyo mga Inday. Tingnan nyo mga Inday, parang yung hamoy ng hangin dito ang lamig. Ayan yung mga kaibigan kong iniwan ako. Uy! Ayun mga Inday, kita nyo sa video mga Inday. Parang aso na yung lumalabas mga Inday. Yan, sobrang ganda dito. Ang Mirador para Inday is kapag pumunta kayo dito sa Baguio, tapos may plano kayo na puntahan isa sa mga destination ninyo, puntahan itong Mirador. Masasuggest ko sa inyo is magsapatos kayo, magdala kayo ng tubig. Kasi ang laki pala ng Mirador mga Inday. Halos lahat ng bukid is napapalibutan ng mga steps na mga ganito. Tapos may mga spot kayo na pwedeng yung puntahan. Siguro mga 3 oras kayo dito is talagang ma-enjoy nyo na itong view dito. Kasi halos lahat ng isang bundok talaga nilagyan nila ng stage. Mga steps, mga Inday. Ayan, dito sila. Ito yung mga kasamahan ko. Punta tayo dito sa taas mga Inday. Na-late kasi ako kasi galing pa ako sa kasal sa wedding. Tapos yung mga kasamahan ko naglaga-laga na sila. Eto, new couple. Hi! Mga Inday po rin. Andito na kami ngayon mga Inday sa strawberry farm and susubukan nating mag-pick ng strawberry. Ayan, ang laki ng strawberry na dito mga Inday, Sayang yung pagpunta namin dito mga Inday kasi hindi pwedeng mag-picking ng strawberry. Walang strawberry picking. Ayan, wala kasi masyadong wala masyadong bunga yung strawberry nila dito. Ayan, ang ganda pa naman sana, Ito sana yung gusto kong puntahan dito na mag-picking ako ng strawberry. Pero wala masyadong bunga. Sayang lang. Sayang mga Inday. Sige lang, at least nakapunta tayo dito. Tapos may mga display na sila na strawberry doon sa labas mga Inday. Ayun, doon, May display na sila ng mga strawberry pero mahal. Gusto ko sana ako talaga yung mag-pick ba. Ako talaga yung kukuha. Mga Inday, Ayan, pero maliit pa sila. Ayan, tingnan yung mga kulay. Sobrang ganda. Ang ganda. Ayan, mga liliit pa sila mga Inday. Kaya mag-proceed na lang kami sa next destination namin. Magkano yan? Magkano 100 ma'am. 100. 100 pesos mga Inday. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body. The way you get to me deep where my heart is. Love me so good but I wish I was heartless. Di bale na hindi ako naka-picking ng strawberry, at least natikman ko yung strawberry nila dito sa Baguio. At ang tamis ng natikman ko mga Inday, ang sarap-sarap. First time ko talagang nakatikim ng strawberry na talagang ninanam ko yung lasa na ang tamis mga Inday. At nag-continue na kami sa aming biyahe papunta ng Northern Blossom mga Inday. Tingnan nyo naman yung paligid. Ang dami-daming fogs at lahat mga Inday, ang daming pine trees, and bago talaga ito sa paningin ko mga Inday. So sobra akong na-amaze dito sa Baguio. Ang ganda mga Inday. Nandito na kami sa Northern Blossom mga Inday. Wala, ang lamig. Ang lamig dito. Ay, medyo mahaba-haba yung biyahe mga Inday. Ang lamig dito. Hindi namin inakala na ang lugar na ito ay mas malamig pa pala kaysa Baguio. Sa paglabas namin ng van, langhap na langhap ko na ang lamig ng hangin at ang simoy ng hangin.
Kaya ayan, magpaparegister muna ako para tayo makapasok sa garden nila. Pero hindi na muna sinama namin yung iba naming kasamahan para makita namin talaga kung mas maganda ba talaga sa loob para hindi sayang yung bayad. Pero ang tagal ng tour guide namin kaya nagparegister na lang kami lahat. There's something about the way that you say my name. Make me At ayan na nga, worth it nga yung 150 na interest na binayad namin kasi ang ganda sa loob mga inday. Napakalaki ng makikita mo, like napakalawak na makikita ng mga mata mo na talaga makaka-relax ka mga inday. Gaano ka man ka-stress, or gaano ka man kalungkot, gaano ka man ka-depress, kapag pumupunta ka dito mga inday, sigurado akong matutulungan ka ng nature kasi ang ganda dito mga inday. Hindi ko akalain na sa layo-layo ng biniyahe namin ay makikita ko ng personal ang ganitong kaganda-gandang mga bulaklak at mga tanawin na malilimutan mo talaga ang iyong mga problema sa buhay, na mag-relax ka lang at mag-enjoy sa mga nature, sa mga bulaklak at sa mga halaman na nasa paligid sa iyo. Minsan napaisip ako at nasabi ko sa sarili ko na sana mas maganda o mas masaya siguro na ganito na lang palagi. Nung puro lang saya, walang problema, ang gaan sa feeling, walang stress, walang depress, yung masaya lang talaga sa buhay mga inday, kasama ang mga mahal mo sa buhay, kasama ang mga halaman na nagbibigay sigla sa ating mga buhay. Pero alam ko na hindi iyon ang realidad ng ating buhay. Minsan may mga problema tayo, pero sa sobrang mga problema na naranasan sa ating buhay mga inday, minsan sumusuko na tayo at nakalimutan nating isurrender sa Panginoon. Huwag nating kalimutan na ang Panginoon ang bibigay ng problema sa atin na hindi niya kayang solusyonan. Minsan, ang mga problema natin mga inday ay magdadala sa atin na magandang pangyayari sa ating buhay. Kaya, laban lang tayo. Huwag tayong susuko, maging positibo, at magdasal palagi. Ang lawak-lawak ng mga tanawin mga inday, yung mga bundok, yung mga halaman, mga bulaklak, ang ganda-ganda mga inday. Kung ako ang papipiliin, gusto kong bumalik dito para makapag-relax ulit mga inday. Pero hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito dahil sa sobrang layo mga inday. Ang lamig-lamig dito mga inday, kapag dito ka nakatira, malaking tipid talaga ang kuryente kasi no need ka nang mag-aircon. Ang dami-dami mga sari-saring bulaklak dito mga inday. Ang lamig ng hangin. Pero sobrang excited namin mga inday, hindi na namin na-feel yung lamig. Ayan. May unlimited coffee sila dito. So magko-coffee na muna kami. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. Ayan. The farm is very big. And we've been walking. There is a unlimited coffee. Maganda. Okay, thank you po. Thank you! Thank you, Bebel. Thank you, sir. Ay, guys, ang layo! Ang taas! Katagumpay. Ang taas mga inday! Pagkatapos po namin sa Northern Blossom ay dumiretso na po kami dito sa Benguet at ang tawag po dito ay the highest point at talaga namang napakalamig dito, mas malamig pa talaga sa Northern Blossom at ang ganda-ganda ng mga tanawin, ang mga balubundukin, ang lawak-lawak na matitingnan mo mga inday at syempre naman talaga nanginginig talaga ako dyan sa sobrang lamig ng hangin.
At hindi na kami nagtagal pa sa Benguet, sa the highest point, kasi medyo malayo-layo pa yung biyahe namin. At dumiretso na kami, nagpatuloy na kami ng biyahe namin, papunta na kami dito ng Sagada. Ang biyahe namin to mga Inday ay 5 hours to 6 hours bago kami makarating sa susunod naming destinasyon. At sa aming patuloy na pagbabiyahe, hindi talaga nawawala yung mga fog sa daanan mga Inday. And no need na kami mag-use ng aircon sa aming sasakyan kasi nga napakalamig sa labas. Ayan, curious talaga si Inday Boyat, kaya inopen ko na yung bintana ng sasakyan para ako gusto ko talaga makita talaga na walang hinder yung view talaga mga Inday. O tingnan nyo, ang ganda-ganda mga Inday. Ang tour na ito mga Inday is more on traveling talaga, tapos yung mga destinasyon na ang lalayo pa 1 to 12 hours siguro yung pinakahaba namin na diretso-diretso yung biyahe namin mga Inday, at nakakapagod talaga, pero pagdating sa destinasyon worth it naman talaga mga Inday. At nakarating na po kami sa Sagada at nasa hotel na po kami. At yan, tinitingnan po namin yung mapa kung saan kami pwedeng pumunta kinaumagahan kasi nga gabi na kami nakarating mga Inday. At alam nyo ba mga Inday, pagdating namin dito sa Sagada, yung public market nila at yung mga bahay nila, napaka-creepy, parang quarantine mga Inday, walang katao-tao. At wala pa kaming dinner niyan mga Inday. So may nakalagay doon sa isang restaurant na open pero walang tao sa loob. Kaya pumasok kami at saka may tao na pumunta sa amin mga Inday, nagtatanong kung kakain ba daw kami. So sobrang creepy mga Inday, walang masyadong ilaw, ang daming aso. Tapos dyan sa hotel mga Inday, kami lang talaga yung naka-check-in. Walang ibang tao dyan sa hotel kundi kami lang talaga mga Inday. Kaya pala walang katao-tao pagdating namin dito sa Sagada kasi may ritual pala sila mga Inday, na yung ritual nila is bawal lumabas ng bahay or bawal lumabas kapag hindi pa natapos yung ritual nila until 7 p.m. At ito pa ang rules nila kapag tourist ka tapos pumunta ka dito sa kanila at nadatnan mo ang kanilang ritual, kapag lumabas ka sa Sagada hindi ka na pwede pang makabalik until matapos yung rituals nila. At ayan, sa wakas nakarating na rin kami sa hotel at pwede na kami mamahinga. Dito pala mga Inday is 4 kami sa isang kwarto. So tagdadalawa yung isang bed mga Inday para makasave din kami sa bayad ng hotel. So ayan, magpapahinga na muna kami mga Inday. So grabe dito sa hotel nila mga Inday kasi sobrang lamig. Alam nyo, close na close lahat yan mga Inday, pero sobrang lamig ng kanilang hotel. At ayan mga Inday, naghahanda na po ako para makatulog dahil sa haba ng biyahe. Nakapagod na pugod mga Inday. Iba talaga dito sa Sagada mga Inday kasi yung hotel namin napaka-close yan. Lahat concrete pero walang aircon. At sobrang lamig mga Inday. Kailangan ko nang magpahinga at matulog kasi 3 o'clock in the morning kami gigising mga Inday kasi mag-hike kami doon sa Sea of Clouds nila dito. Ang lamig dito mga Inday. Yung hotel nila wala ng aircon pero napakalamig. Ay nako. Para yan, 3 o'clock na nga yan mga Inday at nagja-jacket talaga ako kasi sobrang lamig. Ayan, nag-prepare na kami mga Inday para sa aming hike. Time check, it's 3:45 in the morning and napakaginaw. And bababa na kami para mag-coffee tapos mag-hiking. Ayan na yung iba, nag-aantay na sa ilalim. Nagko-coffee na sila. Wala ang lamig oh. Ano, direct na ba na mag-walking? Yes, walking talaga. Yun ang palito sa Sagada. Trekking talaga. Thank you po. Sige, sige. Ay, lamig. Nag-start na kami mag-walking dyan mga Inday at yung ibang group may dalang mga kahoy pang pasungkod kasi aakyat kami yan doon sa kanilang bundok mga Inday para makita ang Sea of Clouds. At ayun na nga mga Inday, sobrang lamig. First time po akong makasali ng ganitong tour kaya malaki po yung pasasalamat ko na in-invite po ako para maka-join sa kanilang team. Mga Inday, nakikita ko na yung fog. At medyo malapit na rin 1 oras na nag-hike kami. Ayan, yung mga fog mga Inday. Naririnig ko yung mga tulo ng moist.
Alas 5:13 na po ng umaga. Nakikita yun yung fog. Grabe yung mga inday. Ano yung camera ko. Ay, kitang-kita talaga sa camera mga inday na sobrang foggy dito. Hindi ko na nga makita yung daan sa camera. Yung mga kasama. Hindi na po kami dito sa location namin. Inaantay lang po namin yung pagsikat ng araw. Mga 6 or 7 daw po yung nasisikat yung araw. So, aantayin natin mag-clearing kasi daw po pag mag-clearing, doon po makikita talaga yung sea of clouds. Hindi na natin makikita yung view dito kasi usually, so nakikita nyo naman po sa video, lahat yan fogs. So, kapag tataas daw yung araw, may possibility na mag-clearing dito na side. Tapos sisikat yung araw, makikita natin parang tinatawag na dito na sea of clouds. Worth it naman, maganda exercise. Nabawasan yung tabako. Kaya malapit nang sisikat yung araw. Wala nang araw, hindi na nakikita yung sikat ng araw dahil sa fogs na yan. Ayan guys, pauwi na kami. Hindi na kami didiretso sa blue soil kasi malayo na. Pagod-pod na. Maraming bando na. Akala ko sa bigyan mo na. Ang maganda kasi ngayon, makalabas tayo dito. Tapos, punta na tayo ng Kung saan maabutan ng gabi. oo, pero mas maganda. Pagod-pud lang. Diretso lang itas pagod-pod. Kaya ano, ugma, pagod-pod. Pagsikat ng araw, Napagod na yun. sure na doon. Tapos Ganda tong hiking na ito mga inday. Syaro, hindi tayo mabawasan ng kahit 1 kilo man lang. Ayan o. Picture tayo. Ang ganda dito sa mga lugar na napuntahan ko mga inday. At kahit na minsan lang, kahit saglit lang, nakalimutan ko naman yung mga problema na aking nadanasan. At kahit na saglit lang, nakalimutan ko siya at hindi ko napaisip yung aming nakaraan. At hindi ako makapaniwala na napuntahan ko ang lugar na ito na sobrang layo sa aking pinanggalingan at napakaganda. Talaga makaka-refresh ka, makaka-relax ka at maging masaya sa buhay. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsubaybay niyo po sa aking buhay, sa pagbibigay ng mabuting advice at sa pagbibigay ng encouragement. Maraming salamat po. Kayo po ang bumabangon sa akin na patuloy harapin ang aking hinaharap at patuloy sa buhay. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat at see you in my next video.